Halaka mga kababayan, ex-marine, nakabaro ni Gutesa at kaibigang buo na si Apong retired mga kababayan, nagsalita na, pumalag mga kababayan. Dahil daw ito sa kinasuhan na si Tamba at nakakagalit daw na komedy. Halaka, sabi niya dito, kalampagin natin sila ng kalampagin. Nako, ito mga kababayan, pakinggan natin ang kanyang pahayag, no? O natuwa ba kayo na si Tambaloslos ay sinampahan na ng kaso sa ombudsman? Halaka. Ako. Hindi. Alam natin lahat ang tunay na mangyayari sa inaharap. Pwera na lang yung mga bulag sa katotohanan, yung mga alipores ni Tambaloslos na tagapagtanggol niya, mga trolls. Alam naman natin yan, ganito yan eh. Pero bago ang lahat, pasalamatan ko muna yung isa nating kababayan. Nagkita kami sa Vancouver. Actually, hindi nagkita. Nakaparking ako tapos tinanong kung saan ako. Nagkataon na malapit siya. Malapit ata yung bahay nila doon. Pinuntahan ako. Siya ay si RGB10 Vlog TV 2.0. Isa siyang tracker. Ito pala, commercial to, commercial. Patalastas. Kung gusto nyo pumunta ng Canada, yung talagang mag-apply na may kasiguraduhan, yung tracking na yan, napakaganda yan. Bukod sa malaking sweldo, mabilis pa yan yung pathway man na maging PR, maging permanent resident. Siya, may dalawa na siyang truck. Biyaheng Canada, deliver ng goods, papunta ng Amerika, pagbalik, karga rin ng goods, deliver dito, kaya ang laki ng kita ng mga trackers dito. Yan. Salamat bro, taga Pamplona, Cagayan. Balik tayo Tambaloslos. Yun na nga, noong Friday ba yun, sinampahan na ng kasong plunder sa opisina ng ombudsman. Pero ilang oras pagkatapos ng pagsampa ng kaso, nag-press conference agad yung spokesperson ba yun? Ng ombudsman, yung salita ng salita, si Remulla. Siya ba yung spokesperson ng ombudsman ngayon? Siya pala yung ombudsman. Parang spokesperson kasi ang dating eh. Salita ng salita doon eh. Samantala pag ombudsman, ano lang yun, tahimik dapat pag siya yung ombudsman. May tagapagsalita siya. Nung nagpa-press conference yung spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Remulla, si ombudsman pala, inabsulto na niya agad si Tambaloslos. Bakit? Sabi niya, hindi daw pwedeng gamitin yung mga ebidensya, mga testamento na isinabmit doon sa kanya laban doon kay Tambaloslos dahil hindi daw pinanumpaan doon sa kanya. Pinanumpahan naman yun doon sa Senado Isa na doon yung sinumpang salaysay ni retired Master Sergeant Gutesa. Halata. Obvious na. So ano pa bang aasahan natin? Nga tayo, wala tayong asahan. Ginawa lang yung pagsama sa kanya sa kaso para lamang manahimik yung mga kritiko niya, kritiko ni Tambaloslos, na parang makontento na tayo, ganon. Hindi. Alam naman natin yung proseso. Sa ombudsman pa lang, pwedeng i-dismiss yung kaso. Tuloy, dalawa lang naman yung pinupuntriya ko ng politiko rito eh. Si Tambaloslos lang, unang-una. Doon naman kay Senator Lacson, hindi ko naman pinupuntriya yung yung wala naman ako nakikitang illegal sa kanya. Yung yung pamamaraan lang ng pag-imbestiga niya. Akala ko nga si Senator Lacson, siya ngayon yung spokesperson ng Senado eh. Kaya lang ako sumasali sa ganitong mga paksa dahil tungkol kay Gutesa. Napunta na kay Tambaloslos. Tapos ito naman si Senator Lacson, parang siya lagi yung tama. Kaya andun lang yung tatlo yung focus ng vlog ko. Ang hirap makialam sa politika. Kaso nga lang, dapat may busis din tayo. Huwag lang sumobra. Kasi lahat naman ng sobra, masama. Sa atin lang, parang yung mga opinion natin. Lalo na opinion ko. Yan si Tambaloslos. Ay, nako. Alam naman natin lahat. Maria Joseph, paliwi-liwi pa ba tayo? Kaya huwag muna tayong magsaya. Bantayan natin ang pwedeng mangyari. Kahit sa pag-iingay lang, may ambag tayo sa gobyerno. Nilalam naman natin, nakikita naman natin ang linaw-linaw. Imposible na walang kinalaman si Tambaloslos. Maria Joseph. Gusto nyo, balik tayo kay Senator Lacson. Ano kaya kung huwag nang mag-imbestiga pag mayroong mga issue sa Pilipinas, yung issue ng katiwalaan, lahat ng issue, huwag nang mag-imbestiga. Tanungin na lang natin si Senator Lacson. Total, alam naman niya lahat di ba?
Pag may nagsalita, hindi ganito, hindi ganito. Alam niya lahat. Ano ba yan, Senator Lacson? Pero tulad ng sabi ko, gawin lang natin yung tama. Ano lang tayo? Huwag tayong sumubra. Pambatikos tayo. Nasa batas naman yan. Malaya naman tayo lahat. Huwag lang tayong mag-agitate ng mga grupo, mga individual para mag-aklas laban sa gobyerno kasi hindi talaga pwede yun. Huwag. Lalo na sa mga men in uniform. Okay? Hurra! So, yun. Masaya ba kayo? No, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Apong Retired, no? Na bakit nga ganun mga kababayan? Bakit nung sinabi ni PBBM na kakasuhan na ng plunder, biglang nagsalita si Ombudsman Boying Remulla na hindi daw pwedeng gamitin yung ebidensya? Bakit hindi pwedeng gamitin? Samantalang nanumpa naman si Gutesa doon, di ba? At nabanggit niya yung pangalan ni Martin Romualdez. At ayun, mga kababayan, talagang sabi ni Apong Retired, parang obvious na daw mga kababayan, talagang gusto nilang i-absuelto, no? Yung mga binanggit na malalaking isda ni ex-Marine Sergeant Gutesa, mga kababayan. Ito yung very alarming na nangyayari sa Pilipinas, na parang nagiging bias yung investigasyon sa flood control anomaly, no? Talagang yung tao mawawala yung tiwala sa gobyerno dahil sa nangyayaring investigasyon. So kaya anong masasabi niyo dito mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At ngayon naman pag-usapan natin itong banat ni Jason Sa, na isang veteran broadcaster. Sabi niya, si Ping Lacson ang nagpatotoong si PBBM ay ubod ng tanga. Hala, mga kababayan, grabe itong pahayag ni Jason Sa, mga kababayan. Sabi niya dito, basahin natin yung buong ulat sa ang balita ngayon. Si Ping ang nagpatotoo ng ubod ng tanga si PBBM. Ayan po yung pahayag ni Jason Sa, mga kababayan. Ito ang reaksyon ng isang veteranong broadcaster na si Jason Sa matapos ang pahayag ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na umano'y na misrepresent lang si Pangulong Marcos Jr. sa issue ng 100 bilyong budget insertion na ibinulgar ni dating Congressman Saldico. Sa kanyang komento, hindi nagpigil si Sonsa. Sabi niya pa dito, si Ping Lacson ang nagpatutoong si PBBM ay ubod ng tanga nang sabihing nabukulan ito ng 25 billion kickback ng harap-harapan ng alalay. Halaka. Tila ipinaparating na kung totoo na nabulag o na naloko ang Pangulo ng sarili niyang tao gaya ng ipinapahayag ni Lacson, mas lalong nakakasama ito sa imahe ni Marcos Jr. dahil ipinapakita raw nitong hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya at nabibiktima pa umano sa sarili niyang mga tauhan. Sa naunang pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw sa mga ebidensya na hindi sangkot si Marcos Jr. sa kickback scheme. Giit niya, mismong pagbito ng Pangulo sa 1.15 billion sa mga proposed insertion ang patunay na illogical na siya ang nag-utos na ipasok ang mga ito. Dagdag pa ni Lacson, taliwas sa pahayag ni Saldico na nagdala raw siya ng 25 billion kickback sa Pangulo. Lumalabas umano sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ibang tao ang humawak ng umano'y kickback mula sa 52 billion at hindi ito napunta kay Marcos Jr. Ayon sa pagsasalarawan ni Sonsa, hindi nga nakakatulong kay Marcos Jr. ang ganitong depensa. Ang pagsasabing nabukulan ang Pangulo ay para rin umanong pag-amin na hindi niya kontrolado ang sariling administrasyon. Hindi niya nababantayan ang bilyon-bilyong pundong dumadaan sa kanyang opisina. Madali siyang maloko ng sariling alalay. Ilan sa mga netizen ang sumang-ayon din, sinasabing kung totoo ang depensa ni Lacson, mas seryoso itong problema sa pamahalaan kaysa sa mismong aligasyon ng kickback. Habang patuloy ang pag-init ng isyo, lalong tumitindi ang pressure
sa Pangulo at sa kanyang mga kaalyado upang harapin ang tanong na kung nabukulan nga ba si Marcos Jr., sino ang nagbulsa at bakit hindi niya ito agad nalaman. Ayan yung buong pahayag ni Jason San na isang veteran broadcaster. Mga kababayan, ano po yung mensahe nyo dito? Ano yung pahayag nyo? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video at sa pahayag po ni Apong Retard, no? Dito nga po sa kakasuhan sana tapos biglang binawi, no? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.